Susunduin ko sana yung anak ko dun sa hipag ko sa Bulacan. Hindi po siya nagpasundo. Yung po pala, pinuntahan po pala nung boyfriend niya doon. Tinawagan po ako nung hipag ko na, Ate Merly, umuwi ka dito at yung anak mo nawawala. JR, sinabi ko sa'yo, pagtapusin mo muna ang pag-aaral. Di ko naman kayo pinag-iigpitan. Alam mo ba, alam mo naman, hirap na nga ako. Tapos ginawa mo pa rin yung ganyan, sinama mo pa rin yung anak ko. Magkikita po ngayon at mag-uusap-usap po. Naantay rin po ni Papa kasi ngayon po hindi po pumasok ngayon sa trabaho si Papa. Mas maganda po, attorney, papuntahin po natin dito sa opisina namin para ma-evaluate din namin kung ano yung pwede namin isang pangreklamo kung magre-reklamo po ang gulang. Kayo, JR, handa naman kayo na pumunta doon? Handa po. Ano po ba ang pwede natin mabigay na tulong para po dito sa case natin? Yung 16 years old, hindi pa pwede magdesisyon para sa sarili niya lang. Kasi maliwanag naman sa batas natin na sakop pa ng magulang. Ngayon, ayon doon sa amin sa Bausi, sinabi nila na may alam yung nanay na makisama dito kay Nunez. Kahit gano'n, gumawa pa ng sulat yung batang babae na hindi naman po pwedeng i-valido tong sulat na to. Kasi dahil doon sa batas natin. Maliban na lang kung yung nanay talaga mismo ang kasama at nagsalita ng pahintulo na sumama yung Ako po ay wala pong alam sa totoo lang sa pangyayari na ganyan po. Wala po akong pahintulot. Hindi ko po alam yan. Kaya nga po ako naghahabol. Kasi nga po, bata pa yung anak ko. Isa pa po, ayaw ko pa po talaga siyang pag-asawahin. Sinasabihan ko na po sila na pagtapusin niya muna itong anak ko, di ko naman sila binabawalan na magkaroon ng relasyon. Kaya po napakatigas ng ulo niya. Sa probinsya pa lang po, pinakiusapan ko na siya. Hanggang sa maging sa school po, pinupuntahan niya doon. Hanggang sa pinagpaalam ko na nga lang po ito sa principal na i-stop ko muna ng pag-aaral pala nga mahiwalay sa kanya, malayo. Kaya po ako naghahabol na gusto ko mabawi yung anak ko kasi napakabata pa po para mag-asawa. Kung talagang mahal ka niya, maghihintay siya. Ito naman ginagawa ng mama mo para naman sa inyong dalawa. Gusto ko na po yan ihatid. Ang sagot ko sa akin, dito ihatid mo lang naman ako. Papakamatay na lang ako. Sabi ko, ay kinuha ka na ng nanay mo. Ikaw pa may gana magsabing magpapakamatay. Di ba anong sabi mo doon? Pag gusto mo ng breaking si JR, di ba anong sabi sa'yo? Gusto magpakamatay ni JR. Nakita ko pa yung conversation niyo ng tita mo, tita, dali na sa ba si JR, baka nagpakamatay na. Di ba may conversation pa kayo ng ganun? Bakit ano bang ginawa ko sa'yo na dapat ikagalit mo sa akin? Dapat nga ako na ang galit na galit sa iyo. Almost 1 month na pag ganun-ganon ako. Alam mo walang perang nagsusustento sa akin. Nagtatrabaho ako para sa inyo. kahit gustong-gusto ng bata yung lalaki, minor de edad, sa galit ng magulang, nakasuhan. Ito, maayos pa kung kaso magiging kasundoon niya. Ang kondisyon ko po, ma'am, ayoko muna siyang magkaroon ng sa anak ko. Gusto ko mailayo muna siya sa anak ko. Huwag na muna niyang lalapitan yung anak ko, yun ang magiging kondisyon ko. At itong anak ko na ito ay i-ground ko po siya sa cellphone. Hindi ko muna siya pagse-cellphonein para hindi niya ako matakasan. Okay sa'yo yun? Sige po. Sige po. Magkaroon kayo ng kasunduan, ha? Para yun ang basihan ng usapan, ha? Kasunduan. At ito po, napag-usapan ng magkabilang panig na gusto ni Nanay Merly L. Almadrones na siya ay tatanggalan ng komunikasyon kay John Robert at siya ay pag-aaralin next year at gusto lang mangyari ni Nanay Merly ay makasama niya si Joanna May pauwi ng Taguig. At nangangako naman si John Robert na hindi na niya kakausapin si Joanna May na kung labagin niya ito, ang pinagkasunduan nila ay maaari na siyang kasuhan ng nanay ni Joanna May. Ito'y kusang loob nilang sinang-ayunan na walang pumilit o tumakot. Ngayon sila ay lalagda sa ibabaw ng kanilang pangalan, patunay ng kasunduan.
JR, ano na lang yung mensahe mo para kay Joanna? Malagaan mo na lang yung sarili mo. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sana mag-iingat ka palagi pa. Sana may time mo kahit ka matagal. Always naman ako mag-iingat doon. Huwag mo lang pababayaan sarili mo. Para hindi ako mag-alala. Ikaw, anong gusto mo sabihin kay tita? Tita, pasensya na po sa nangyari po. Kaya pasensya ka na din kung binawi ko yung anak ko kasi para sa akin, para sa inyo din naman yan eh. Pagdating ng araw kung talagang kayo naman talaga. At hindi ko kayo hadalang ko talagang nasa tamang edad na kayo. Ikaw naman, Joanna mo, huwag na sama loob mo sa akin kasi nilalagay lang kita sa tama, sa ayos kasi bata ka pa naman. Dadating din yung time na dadating sa ganyang sitwasyon kung talagang gusto mo nang mag-asawa, pwede naman, basta nasa tamang edad ka na. Kasi sa ngayon talaga napakabata mo pa para mag-asawa ka. Mag-aral ka munang mabuti para marami ka pang matutunan. Para sa inyo din naman yan. Salamat po ako sa iyo, Senator Rapi Tulfo. Nakuha ko na po yung anak ko, kasama ko na po siya ngayon. Nabawi ko na po siya sa kanyang boyfriend. Maraming pong salamat. Promise ko po, tatapusin ko yung pag-aaral ko at ihintay ko po na mag-18 years old po ako. Thank you po. Salamat po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang